Amponen de la Cruz. Ako si Mateo. Ngayon, ang araw ng liver transplant ko. Walang problema sa match. Ang sakit ni Gabriel. Ay, magagamot na. Sabi ko sa inyo, tama ako, di ba? Sige, siya na. Mula ngayon, ang pangalan mo'y Mateo Santos. Gabriel, tawagin mo siyang Kuya. Kuya. Ate Ana, ang bet mo. Malapit na ang operasyon. Tsaka, ako pa rin ang fiancé ng kuya mo. Pag nakita niya to, siguradong magbabago isip niya. Ate Ana, alam ko na pumayag ang pakasalan ng kuya ko para lang papilmahin siya sa liver transplant, di ba? Ate Ana, huwag mag-alala. Pagkatapos ng operasyon, makakasalan kita. Kaka-check up mo lang. Umayos ka nga. Tapos na ba ang check-up? Bakit parang umula pa lang? Paano kung suriin mo ulit ang maigi? Ang tagal na ni Gabriel. Baka naman may problema na. Hi, Doktor si Ana. Maingat lang siya. Huwag mag-alala. Siyempre, di ka mag-aalala. Tingin ko, gusto mong ang anak ko ay mamatay na. Para ikaw na hayop, mamanahin mo ang yaman ng De La Cruz. Tama na. Mag-umpisa na ang operasyon. Huwag nang magsalita. Ano masama ka magsalita? May karapatan ba siyang tumutol? Kung wala ang De La Cruz, baka ngayon ay nagmamalimos na siya. Di pwede. Titinan ko si Gabriel. Anong ginagawa niyo? Mateo, huwag kang mag-isip ng kung ano. Masama pakiramdam ni Gabriel. Kinukumusta ko lang siya. Sakit! Anak, ayos ka lang ba? Sobrang sakit kanina. Buti na lang. Tinulungan ako ni Ate Ana. Okay na ako ngayon. Ngayong ayos na si Gabriel, ihanda na ang operasyon. Teka lang. Kinikita ko kayong. Mas mahalaga bang buhay ng kapatid mo o ang mga bagay na to? Tama na, Mateo. Ang mga yan, pagkatapos ng operasyon, na lang natin pag-usapan. Huwag mo kong hawakan. Ma, nakita niyo naman kanina. Tama na. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Kahit ano pa yan, wala itong halaga sa operasyon ng anak ko. Kung tinatawag mo pa akong tanong ko sa'yo, ililigtas mo pa ba ang kapatid mo si Gabriel? Oo nga, Mateo. Kahit paano, tinatawag ka rin ni Gabriel na kuya. Kahit nitong mga taon, nasa bahay tayo, kumakain ka rito, nagtitira ka rito, at umiinom dito, kahit hindi ka nagsisikap, hindi ka rin namin pinalayas, di ba? Huwag mong hayaang, dahil sa mga bagay na to, ipabayaan mo ang buhay ng kapatid mo. Tama na yan. Maganda ka sa operasyon. Pagkatapos nito, magpakasal na tayo. Mabuti! Ito ang mabuting anak ng pamilyang De La Cruz. Ana, ihanda ang operasyon. Mateo. Ang Mateo ko. Mahal, huwag ka nang umiyak.
May pinadala na akong maghanap kay Mateo. Kung di lang tayo hinabol noon at napilitan akong iwan ang anak natin, di sana tayo ngayon bilang pamilya ay magkakahiwalay. Ama Ricardo, nahanap na ang Gino. Ano? Mateo, Isabel, nahanap na ba ang Mateo ko? Kalma ka lang. Hayaan mo magsalita si Isabel. Ganito po yun. Kinamit namin ang inyong DNA at ikinumpara sa national database. Tapos sa isang liver transplant pre-op records, nakita ang kaparehong DNA. Liver transplant? Ang atay ba ni Mateo ang may problema? Hindi po. Sa alam ko, donor po ang Gino. Nga pala, ang pangalan ng Gino ngayon ay Mateo Santos. Mateo Santos. Ang sakit. Tubig. Tubig. Doktor? May tao ba? Tulong. Oh. Gabriel, kakagising mo lang dahan-dahan. Si Hana. Anak, halika inom ka. Anak, ingat. Mainit. Ma, pa. Ti Ana. Mat sa inyo. Si Gabriel. Pamilya niyo. Ako ba hindi? Ate Ana, salamat nandito ka. Kundi, di ko talaga alam ang gagawin ko. Huwag mong sabihin yan. Kung di mo ako niligtas noon, wala sana ako ngayon. Dapat lang to. Tulong! Tulong! Bakit? Ate Ana. Parang rinig ko boses ni Mateo. Baka namali lang ako. Mateo Santos. Bakit mo siya binanggit? Tapos na ang misyon niya. Kung hindi lang dahil dito, matagal ko na siyang pinalayas sa pamilyang De La Cruz. Oh, ma. Kahit ang pamilyang De La Cruz ay hindi ganun kalaki, kailangan pa rin ng danggal. Mula nang pumasok si Mateo sa pamilyang De La Cruz, nagnanakaw at nananakit. At pumunta pa sa banyo ng babae para manulit. Walang hiya talaga siya. Hindi ko ginawa yun. Paglabas ni Gabriel, kahit ano pa, kailangan niyang palayasin sa pamilyang De La Cruz. Mateo Santos, wag mo kong sisihin. Sisihin mo ang sarili mong ulila na nagpumilit sa pamilyang De La Cruz at nakipag-agawan sa akin. Talaga? Hindi talaga ako. Gising ka na. Salamat. Sino ka? Mga magulang ko. At sina Ana. Nasaan sila? Mga adoptive parents mo at ang fiancé mo inilabas na si Gabriel. Sa oras na to, baka naghahanda na ng welcome home party. Simulat sa pool, hindi ka man lang nila binisita. Ni hindi man lang sa ospital nagtanong tungkol sa'yo.
Talagang napakawalang puso nila. Para ba sa kanila, isa lang akong kasangkapan? Kama ka lang. Dahil sa pagdurugo, nahimatay ka sa koridor. Ako ang nakakita sa'yo. Nga pala, di pa kita nakikilala. Ako si Isabel Santos. Ang tunay mong magulang ang nagpadala sa akin para sunduin ka. Miss ka na nila. Ako? Tunay kong magulang? Gabriel, kakagaling mo lang. Maraming niluto ang mga paborito mo. Pero kumunti ka sa pagkain maliwanag? Ate Ana, ang bait mo sa akin. Ana, upo ka. Tunay kong magulang? Oh, tama. Ang tunay mong magulang ay ang pamilyang Santos, si Don Ricardo. At ikaw, ang tagapagmana ng pamilyang Santos, si Mateo Santos. Ikaw rin ang tanging tagapagmana. Alam kong marami ka pang iniisip. Pag nakapagdesisyon ka na, tawagan mo lang ako. Kami ni Amang Ricardo ay hinihintay ka sa bahay. Ngayong magaling na si Gabriel, pwede ko nang unti-unting ipasa ang lahat ng negosyo para hawakan niya. Sakto, balita ko ang pamilyang Santos maghahanda ng pagtitipon ng mga namumuhunan. Pag magaling ka na, sasamahan ka ni tatay. Pamilyang Santos? Yung pamilyang Santos na mayaman? Nakauwi na ako. Malas ka talaga. Bakit ka bumalik? Huwag kang makalit. Upo ka. Si Gabriel natin, kakadaling lang. Huwag mong takutin ang anak natin. Dahil nakauwi ka na, punta ka sa kusina at magluto ka ng pagkain. Huwag ka nang umupo, baka madumihan ang upuan dito. Kuya, kalang. May sasabihin ako sa'yo. Ayoko nang si Ate Ana ang maging hipag ko. Gusto ko siyang maging asawa ko. Yeah. Ayos ba yun? Mateo, nung lasing ako, muntik na akong gahasain. Si Gabriel ang nagligtas sa akin. Mateo, sorry. Anong sabi mo? Si Gabriel ang nagligtas sa'yo. Kuya. Kuya, magkasama tayo mo lumaki. Siguradong susuportahan mo ako. Di ba? Dahan-dahan, Gabriel. Ayos lang. Sa kanya ko, lakuha ang buhay ko. Bakit niya ako sasaktan? Walang kwentang bastardo. Akala mo ba sa kabaitan mo, makukuha mo ang pagmamahal ng magulang ko at ni Ate Ana? Tandaan mo, hanggat nandito ako, huwag kang umasa. Gabriel! Kuya, kahit di mo ko suportahan, bakit mo ako tinulak? Gabriel, ayos ka lang ba? Hayop ka! Pa, Hindi po. Manahimik ka! Hayop ka! Huwag mo kong tawaging pa! Ayos ka lang ba? Huwag mo kong takutin. Mateo, hayop ka! Kung may sama ka ng loob, sa matandang to ka magalit. Huwag mong saktan ang anak ko. hindi po totoo yan. Si Gabriel po mismo. Oo. Huwag niyo siyang sisihin. Ako lang nahulog. Mateo! Sobra ka na! Gabriel, ang basurang yan. Di dapat natin siyang pagbatiin. Mateo, dahil sa kasal, nag-guilty ako sa'yo. Pero ngayon,
Dahil sa galit mo, sa sarili mong kapatid, nagawa mong saktan. Lalaban ka? Di ko talaga ginawa. Maniwala ka. Maniwala sa'yo? Ibig sabihin ba niyan, ang anak kong si Gabriel ay sinadya kang saktan? Tingnan mo nga kung sino ka ba talaga, isang bastardo na walang magulang. Kung di kita pinakain, saan ka ngayon? Nagpapalusot ka pa. Mula nang pumasok sa pamilyang De La Cruz, ang mga ginawa mo, hindi mo ba alam? Hindi ko ginawa yun! Walang hiya, nagpapalusot ka pa. Tama nga ang tawag sa'yo na hayop. Walang mali sa panggalan mo, Mateo Santos. Sa pamilyang De La Cruz, isa ka lang sobra. Ana, nung sinugatan mo siya noon, bakit di mo hinayaang mamatay ang hayop na to sa operasyon? Napakasamang tao mo talaga. Kung alam ko lang na ganito ka kasama. Dapat hinayaan ka na lang maghulog sa ampunan. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang De La Cruz. May 1 milyon sa card na to. Ituring mo na lang bilang bayad sa liver transplant. Kunin mo to. Lumayas ka na sa pamilyang De La Cruz. Mula ngayon, hindi ka na De La Cruz. Ang pamilyang De La Cruz sa hayop na tulad mo. Tapos na ang lahat. Tapos na... Tama kayo. Ulila ako. Kaya araw-araw nag-iingat ako. Pinahalagahan ko ang buhay ko. Inuring ko to na bahay. Pamilya ko kayo. Kayo? Tinuring niyo ba akong pamilya? Tinuring niyo ba akong tao? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang ang kapatid mo ay ibalik ang liver mo? O baka naman, gusto mo kaming dalawang matatanda ay ibigay ang buhay namin? Simulat sa pool. Isa lang akong kasangkapan para mabuhay si Gabriel. Isang lalagyan lang ng liver. Diba? Oh, bakit? Ilang taon sa bahay namin, kinastusan ka na. Sobra-sobra na ang balik. Isang liver lang yan. Dapat lang yan sa'yo. Dapat lang talaga. Kung ganoon, ang utang ko sa pamilyang De La Cruz, bayad na. Mula ngayon, ako at ang pamilyang De La Cruz, tapos na ang lahat. Isabel, si Mateo ba ay babalik na? Nag-iisip pa ang Gino. Sabagay, tutal nun. Kami ang may sala kay Mateo. Tsaka, na yun ay inaampo na siya ng pamilyang De La Cruz. Kung ayaw niya talaga, huwag na nating pilitin. Kung maayos ang buhay ni Mateo, sa oras na yun, tulungan na lang natin ang pamilyang De La Cruz. Amang Ricardo, ang Gino po, baka hindi siya masaya. Sobra na to. Ang lakas ng loob ng pamilyang De La Cruz na gawin to kay Mateo. Ang ngalan ng pag-ampon, ang totoo. Gusto lang nilang si Mateo ang magbigay sa anak nila ng buhay na atay. Ang anak kong si Mateo, anong pinagdaanan niya? Tumatawag po ang Gino. Sagudi! Napag-isipan ko na. Sunduin niyo na ako. Papayag na pong bumalik ang Gino. Mabuti naman! Babalik na ang anak nating si Mateo! Sandali lang. Dalhin ang mga dokumentong to sa pamilyang De La Cruz. Hindi pwedeng ang anak ko ay umalis nang walang hustisya. Opo. Malas talaga. Tama na. Dahil umalis na siya.
Huwag nang pag-usapan ang hayop na yon. Ang mahalaga ngayon ay para sa anak nating si Gabriel. Para ipagdiwang ang bagong buhay niya. Tama. Ate Ana, upo ka rin. Bakit? Hindi mo ako niligtas. Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Batang to, anong pinagsasasabi mo? Tara, maupo ka. Ang gabi na, sino yan? Tara na. Gabriel, yung mga halamang gamot, saan mo ba binili? Ang galing. Yung rheumatism namin ng nanay mo, salamat sa halamang gamot, kaya mabilis gumaling. Basta epektibo. Pag naubos na, sabihin niyo lang, bibili ulit ako. Bigay mo na lang ang reseta, kakagaling mo lang. Baka mahirapan ka. Ako na, gagawa. Ito, sino yun? Yung malas pa yan bumalik na. Hindi, pero sabi niya, may kinalaman siya rito. Patingin daw tayo. Baka alam niyang mali siya, nahihiya lang. Kaya, sinadya niyan ipadala to para magbago isip natin at tanggapin siya ulit. Tanggapin? Mas mabuting mamatay siya sa labas. Hindi naman ganon. Kahit si Mateo ay masama ugali at laging nagkakamali. Pero kahit paano, meron din tayong matagal na samahan. Kung totoong nagsisisi siya, pwede natin siyang bigyan ng tsansa. Gabriel, tama ang mama mo. Ang kuya mo, kahit paano, niligtas ka niya. Kung totoong nagsisisi siya, kailangan lang natin magdagdag ng plato. Sige. Tingnan muna natin kung anong sinulat niya. Waktu na. Gabriel, anong ginagawa mo? Natakot ang nanay mo. Oo nga, Gabriel. Anong nangyari sa'yo? Isa lang tong mga dokumento mula sa kuya mo. Bakit ganyan ka mag-react? Baka naman sa loob nito meron na di pwedeng makita. Huwag galawin. Ibig kong sabihin, kuya, ang ginawa ni kuya ay walang sinseridad. Pamilya tayo. Kung may sasabihin, bakit di sabihin ng harap-harapan? Bakit kailangan pa ng ganito? Baka kakatapos lang nila mag-away, kaya nahihiya siya. Walang kwenta. Tama si Gabriel. Kung tanggap niya talaga na pamilya tayo, dapat siya mismo ang gumalik para mag-sorry at di ipapadala ang bagay na to. Oh, kung ganun, itong gamit, sagarin ko muna. Sa oras na wala nang magawa si kuya, tiyak na babalik siya. Saka, na natin pag-usapan yan. Sige, malalamig na ang pagkain. Kumain na tayo. Ana, upo ka. Huwag na po. Masama pakiramdam ko ngayon. Gusto ko. Anong gagawin mo? Ano ba? Ay, Bitawan mo! Bitaw. Tingnan mo si Ana. Nasasaktan mo na! Gabriel, anong problema mo ngayon? Engaged ka kay Ana? Binabalaan kita. Huwag mo siyang apihin. Opo. Ate Ana, di ba masama pakiramdam mo? E di, umuwi ka na at magpahinga. Nitong mga araw, pinagod kita. Ana, di ka na ba kakain? Ikaw talaga. Sino ba namang nagpapalayas ng fiancé niya? Wag na uulitin yan! Opo, ma. Imbestigahan mo yung isang tao. Doc, Kumusta na si Mateo? kakatapos lang ng Gino sa liver transplant. Dami niyang dugong nawala. At saka, sobrang na-trauma siya kamakailan. At nabasa pa sa ulan. Kaya ang katawan niya ay may permanenteng pinsala. Kahit magkano pa ang gastos,
Gusto kong ang anak kong si Mateo ay magising. Gagawin namin ang lahat. Pamilyang De La Cruz! Ang lupit nyo talaga. Ang hirap sa'yo, aking Mateo. Naisend na ba ang dokumento? Nasend na po. Ang mga De La Cruz, may reaksyon ba sila? Wala po. Normal lang sila. Kahit wala silang tinanong kung anong balita kay Gino. Ano? Mga hayop! Tingin nila sa anak ko ay isang tool, tapos itatapon lang! Mga Ricardo, anong gagawin natin na yun? Wala silang awa. Hindi rin ako magpapakampante. Mula ngayon, bawiin ang karapatan ng mga De La Cruz sa pagtitipon ng mga namumuhunan. At ang pamilyang Santos, lahat ng negosyo natin ay hindi na makikipag-ugnayan sa mga De La Cruz. Kasama na rin ang mga may ugnayan sa kanila na kahit anong pamilya, ang pamilyang Santos ay hindi na makikipag-partner. Opo, Amang Ricardo. Asikasuin ko na po. Tangga! Mga tangga! Minabayaran kayo. Para saan pa? Boss Gabriel, hindi po kami tamad. Wala na pong gustong makipag-partner sa atin. Tsaka, balita po sa labas. Anong balita? Parara sa yaman, lagtaksil kayo, at inapi ang kapatid at hipag. Sabi pa, ang mga De La Cruz, pagkuha sa atay ni Gino, tinapon siya na parang basura at pinalayas. Sabihin mo, sinong nagsabi niya? Sinong nagsabi? Hindi po ako. Hindi po ako. Chairman, Madam. Tama na. Mauna na kayo. Bakit? Bakit nagkaganito? Gabriel, baka kasi kakasimula mo lang sa negosyo, kaya di pa sanay. Kakagaling mo lang. Huwag kang magalit. Heto, niluto ka ni Mama ng sabaw. Alis! Ikaw! Kakabago lang yung hawakan ng negosyo. Normal lang yan. Gabriel, may problema ba sa kumpanya? Dahil yan sa gawa niyo! Ibig sabihin, si Mateo? Anong nangyayari? Mula na ng lalaking yun ay palayasin sa pamilyang De La Cruz. Nagkalat siya ng chismis na ang pamilyang De La Cruz. Pagkatapos siyang ampunin, ay itinakwil siya. Tingnan nyo, mga kanseladong kontrata to. Paano nangyari to? Mahal, anong gagawin natin? Sa tingin ko, malamang gusto niya sa ganitong paraan ay mapilitan tayo na kunin siya pabalik sa pamilyang De La Cruz. Imposible yan. Kung alam ko lang na ganyan siya, dapat di ko na siya dinala sa pamilyang De La Cruz. Nanguhus ka pa, anong silbi niyan? Anak, huwag kang mag-alala. Mamayang hapon na ang pagtitipon na mga namumuhunan ng pamilyang Santos. Sa oras na yon, ipapaliwanag natin sa lahat at ilalantad ang totoo niyang kulay. Kung makuha natin ang pagtingin ng pamilyang Santos, baka naman tayo mas mapala, maibangon ng kumpanya at higit pa. Tama. Pa, nakukuluhan ka na ba? Ikaw. Alam mo ba na ang pamilyang Santos, natanggal na tayo? Ano? Kung hindi natin magagarang momentum ng summit para linawin ang totoo,
Ang pamilyang De La Cruz ay talagang tapos na. Sinabi ko na sa inyo, ang taong yon ay walang kwenta. Ayaw nyo maniwala. Ayan, tuloy. Ang pamilyang De La Cruz ay malalaglag na. Si Mateo. Ibig kong sabihin, ang batang yun, kahit hindi siya perpekto, sa pagkakakilala ko sa kanya, imposibleng gawin niya to. Baka meron lang malaking maling akala? Maling akala? Ito, hindi ba't malinaw na paghihiganti ito? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang sirain ng taong yon ang pamilyang De La Cruz. Ganito. Gabriel, tawagan mo si Ana. Yayain mo siyang kumain ng tanghalian dito. Sa pagtitipon ng mga namumuhunan, dapat tayong sumali. Sa oras na to, tatawagan siya? Ibig mong sabihin, tayo'y hihiram ng pwesto sa pamilyang Cruz. Malapit na magsimula ang summit. Bakit wala pa siya? Ate Ana! Nandito na si Ana. Halika, upo ka. Tito, tita, may kailangan ba kayo sa akin? Ate Ana, linaw na. Tama hinala mo. Ang nagligtas sa iyo noon ay si Ginoong Mateo, hindi si Gabriel. Ate Ana? Bakit? Wala naman. Tito, tita, anong kailangan nyo? Ate Ana, tulungan mo ko. May nangyari ba? Si Mateo kasi, mula nang siya'y pinalayas sa pintuan ng De La Cruz, lagi siyang nasa labas at nagkakalat ng tsismis na daw ang pamilyang De La Cruz ay ginamit lang siya tapos inabandona. Kaya ngayon, ang mga tao sa pamilyang De La Cruz ay iniiwasan na. At ang isyong to ay umabot na sa pamilyang Santos. Pamilyang Santos, anong kinalaman ko? Ana, kung hindi ako nagkakamali, ang pamilyang Cruz ay nakatanggap din ng imbitasyon sa pagtitipon ng mga namumuhunan, di ba? Oh, pagtitipon ng mga namumuhunan, baka binawi ng pamilyang Santos ang slot ng pamilyang De La Cruz. Kaya nga sabi ko, matalino talaga si Ana. Gusto niyo bang gamitin ang pangalan ng pamilyang Cruz para makapasok sa pagtitipon ng mga namumuhunan? Tama. Basta't makapasok tayo sa pagtitipon ng mga namumuhunan, pwede nating ipakita sa mga kilalang pamilya ang tunay na kulay ng taong yon. Sa oras na yon, baka makilala pa natin ang pamilyang Santos. Ang pamilyang De La Cruz ay tiyak na aangat. Ito rin ang dahilan kung bakit kami nandito. Ana, ang relasyon niyo ni Gabriel, nakikita namin lahat. Pag umangat ang pamilyang De La Cruz, makikinabang ka rin, di ba? Kasi, Ana, alam ko na ang hiling ni Tito ay sobra na. Pero para sa pamilyang De La Cruz, para kay Gabriel, nagmamakaawa si Tito sa'yo. Pagtitipon ng mga namumuhunan. Baka magamit ko ang pagkakataong ito para patunayan ng inosente ni Mateo. Ana. Sige, pumapayag ako. Sige, papaya na ako. Eddie, huwag nang magtagal. Umalis na tayo ngayon. Ikaw talaga. Di ba kumakain si Ana? Anong kakain? Ibig kong sabihin, pagkatapos ng summit, saka na tayo kakain. Sige, sakto. Di ba ako gutom?
看呢？ At Ana, saan tayo? Haba, sa yemas masame. Taga, Ano na naman? naiwan ko yung phone ko sa mesa. Kukunin ko lang. Okay lang, hihintayin ka namin. Juana, mas mahalaga ang summit. Mauna na kayo. Susunod ako. Eddie, itong gamit. Sasagarin ko muna. Sa oras na wala nang magawa si Kuya, tiyak babalik siya. Yung dokumentong yun, siguradong may kinalaman kay Mateo. Kailangan ko tong mahanap para mapatunayan na inosente si Mateo. Mateo, hintayin mo ko. Ricardo, bilis! Bakit? Mateo, si Mateo. Nasaan ako? Gising na. Gising na. Anak, buti gising ka na. Di mo alam, noong mga araw na di ka gising, kami ng mama mo sobrang nag-alala. Ma. Anak kong Mateo. Ang tunay mong magulang ay ang pinakamayaman pamilyang Santos, si Don Ricardo, at ikaw, ang tagapagmana ng pamilyang Santos, si Mateo Santos, at ang pamilyang Santos, tanging tagapagmana. Kayo po ba, Don Ricardo? Tama. Anak ko ang iyong tunay na ama, si Don Ricardo. Anak, ilang dekada ang lumipas na yon sa wakas. Nakabalik ka na. Nahirapan ka, Mateo. Amang Ricardo, pagtitipon ng mga namumuhunan, magsisimula na po ang pagtitipon ng mga namumuhunan, mga kilalang pamilya at negosyante. Hinihintay na po kayo. Hayaan mo silang maghintay. Anong bagay pa ba ngayon ang mas mahalaga kaysa kay Mateo? Pa, ayos lang po ako. Punta na po kayo sa summit. Tingnan mo si Mateo. Napakaintindi. Sige. Susundin kita. Pero, kailangan mong sumama sa akin. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para ipaalam sa mga kilalang pamilya at negosyante na ang anak ni Don Ricardo ay bumalik na. Isabel, dalhin mo si Mateo para magbihis. Mula ngayon, ang opisyal mong pangalan ay Mateo Santos! Talagang pamilyang Santos, ang pagtitipon na to ay talagang kahanga-hanga. Manu Manuel, hindi ba't isa sa 4 na pamilya, si Boss Ramon yun? Nandito rin siya sa pagtitipon. Kayo po ba si Ramon? Sino ka? Ako po si Gabriel ng pamilyang De La Cruz. Sana po, Boss Ramon, tulungan niyo ko. De La Cruz. Gabriel? Ikaw ba yung Gabriel na nagtaksil sa kapatid at inagaw ang asawa niya? Boss Ramon, baka nagkakamali po kayo. Boss Ramon, taga nating di nakita. Sino to? Isa lang siyang walang kwentang lalaki. Di ko alam kung paano siya nakapasok dito. Malas. Boss Ramon ito. Mateo Santos, humanda ka. Nabalitaan mo ba? Si Gino Mateo, babalik na sa pamilya? Kaya pala ganito kalaki. Mukhang ngayon, di lang ito pagtitipon ng mga namumuhunan, kundi pagbabalik ng panganay ng pamilyang Santos na may handaan. Tayo, dapat mag-ingat sa kilos natin. Siyempre, di ko lang alam kung sino itong Ginoong Mateo at gaano siya ka-importante.
Mateo! Si Mateo! Sa oras na to, anong ginagawa niya rito? Ano pa nga ba? Siguradong alam niyang nandito tayo at sinadya tayong guluhin. Buwisit na Mateo yan! Mateo! Ba't kayo nagsisiksikan? Wala ba kayong pila? Wala ba kayong modo? Di pa kita hinahanap. Ikaw pa mismo ang naghahanap ng gulo. Mateo, sobrang nabigo ako sa'yo. Kami ng nanay mo ang nagpalaki sa'yo, pero naninira ka sa pangalan ng pamilyang De La Cruz. Ang konsensya mo, kinain na ba ng aso? Oo nga, Mateo. Makinig ka kay Mama. Kung ngayon, sa harap ng kilalang pamilya at negosyante, lumuhod at umamin sa mali mo, kami ng papa mo ay tatanggapin ka pa rin. Sorry. Mali, yata kayo ng tao. Sa amin ka kumain, sa amin ka uminom. Kung di ka pinalaki ng pamilyang De La Cruz, baka matagal ka na napatay. Ngayon, di lang ka nagbayad ng utang na loob. Nagkukunwari pang di ka kami kilala. Hayop ka talaga. Tigo! Baka nagkakamali kayo. Hindi ako ang sinasabi niyong si Mateo Santos. Ang pangalan ko ay Mateo Santos. Ano? Siya ang panganay ng pamilyang Santos. Mukha nga siyang napakagino. Di ko lang alam kung sino ang tatlong yan para kalabanin si Gino o Mateo. Bitawan mo! Bitawan mo ang anak ko! Bitaw! Mateo! Ang lakas ng loob mong apihin ang mahal kong anak. Kung may reklamo ka, sa matandang to, kalumaban. Mateo! Ang lakas ng loob mo. Kasabwat pa ang iba para apihin ang pamilya mo. Lumuhod ka. Sabi ko, lumuhod ka. Huwag mo wisiping dahil marami kayong matatakot na ako. Ngayon, sa harap ng lahat, ilalantad ko ang tulay mong kulay. Mateo, ikaw ang may gawa nito. Ipapahiya kita at sisirain ang pangalan mo. Siguro hindi nyo pa alam. Siya, ang ampun ng pamilyang De La Cruz, ang ampun namin, ang kuya ko, si Mateo. Siya pala si Mateo. Di ba siya ang panganay ng pamilyang Santos na si Mateo? Ang kwentong to, lalong nakakaaliw. Dati, naawa sa kanya ang magulang ko, kaya inampun siya sa ampunan. Pero sinong mag-aakala, ang walang utang na loob na to ay magbabayad ng ganti. Sinira ang pangalan ng pamilyang De La Cruz. Hindi lang yon, balak pa niyang agawin ang yaman ng pamilyang De La Cruz. Ang patakaran ng pamilyang De La Cruz ay laging mahigpit. Pero dahil sa matagal na pagsasama, hindi namin siya pinarusahan ng malala. Pinatalsik lang siya sa pamilya, pero hindi siya nagsisi. Nagkalat pa ng chismis para sirain ang negosyo ng pamilyang De La Cruz. Ang ganyang gawain ay mas masahol pa sa hayop. Tama si Gabriel. Mateo, bumalik ka na. Hindi pa huli. Basta aminin mo ang mali, ikaw pa rin ang mabuting anak ng pamilyang De La Cruz. Mateo, bumalik ka na? Tapos na ba kayo umarte? Anong sabi mo? Kung tapos na, umayos na kayo. Bawal kayo dito. Harayasin sila! Huwag mo kong hawakan! Anong gagawin nyo? Lugar to ng pamilyang Santos. Wala kayong karapatang hawakan ako. Gusto kong makita si Don Ricardo. Mateo, mayama ka man. Bastardo kang walang aral. Anong ginagawa mo? Pinabalaan kita! Bitaw! Bitaw! Sinampay mo ko? Gabriel, binabalaan kita. Utang ko sa inyo ay bayad na. Dahil sa nakaraan, patatampasin ko to. Pero pag nagsalita ka pa ng kalokohan, hindi kita palalampasin. Narinig nyo! Inamin niya! Siya si Mateo Santos! Ano ngayon? Mateo Santos? Kaya pala, bago bumalik si Ginoong Mateo sa pamilyang Santos, Mateo Santos ang pangalan niya. Paano kung si Ginoong Mateo ay talagang tulad ng sinasabi nila na napakasama? Malalagot ang pamilyang Santos. Ang sitwasyon, hindi ganun kasimple. Tingnan mo, sa maraming taon kong panunood ng drama,
Ang mapapahamak, malamang ay ang tatlong De La Cruz. Huwag mong isipin dahil marami kayo. Takot na ako sa'yo. Huwag mong kalimutan. Pagtitipon ng mga namumuhunan to. Teritoryo ng pamilyang Santos. Ano mayon? Anong gusto mo? Ngayon, tatawagin ko si Don Ricardo para patunayan ng pamilyang De La Cruz at ang bastardong tulad mo ay tuluyang durugin. Don Ricardo, lumabas kayo! Para sa pamilyang De La Cruz, ipagtanggol kami! Don Ricardo, lumabas kayo! Para sa pamilyang De La Cruz, ipagtanggol kami! Ang pinakamayaman, Don Ricardo Santos, nandito na! Ako po, si Gabriel ng pamilyang De La Cruz. Pagbati po, Don Ricardo. Tingnan ko kung paano ka mamatay. Kanina, ikaw ba ang nagsabing bata ang anak ko? Ha? Isabel. Sampalin! Don Ricardo, bakit mo basta-basta sinaktan ang anak ko? Oh, ang pamilyang Santos ay malakas. Pero ngayon, mga kilalang pamilya ay nandito. Kung walang paliwanag, baka di mapigil ang mga tao. Paliwanag! Wala kang karapatan! Sampalin! Ricardo! Ang lakas ng loob mo, Ricardo! Gusto mo bang apihin ng mahina? Mateo, ayos ka lang? Di ka ba nila inapi? Ayos lang po. Ma. Ma? Manong, Mateo, isa ba talaga siya sa pamilyang Santos? Patay. Patay. Imposible. Imposible. Paano siya magiging anak ng pamilyang Santos? Tama. Si Mateo ay ang tunay na anak ni Ricardo. Panuloko to! Mateo! Plano mo to! Sinabot mo si Ricardo para lokohin kami! Anak, palo na tayo. Imposible. Ito, imposible to! Kasalanan ng pamilyang De La Cruz ang sobrang sakim dahil inalagaan niyo si Mateo ng matagal. Binigyan ko kayo ng pagkakataong magbago. Kayo mismo ang di nagpahalaga. Pagkakataon. Anong pagkakataon? Matagal na si Mateo sa inyo. Laging masunurin. At maraming nagawa. Wala siyang ginawang masama sa inyo. Lahat ng to, inihanda ko ang mga dokumento at ipinadala sa inyo. Imbes na pagtuunan nyo, pinalayas nyo pa ang anak ko. Sabi nyo walang konsensya. Sa tingin ko, kayong tatlo ang walang konsensya. Dokumento. Baka. Oh, itong bagay. Sasagutin ko muna. Sa oras na, wala nang magawa si Kuya. Tiyak na babalik siya. Anak, sinisiraan mo talaga ang pamilyang De La Cruz. Gabriel, bakit mo ginawa to? Ma, pakinggan niyo ko! Nagpapalusot ka pa rin. Wala ka ng pag-asa. Manahimik ka! Huwag kayong maniwala sa kanila. Tiningnan ko ang dokumento. Wala roon kahit ano. Siguradong si Mateo at itong si Ricardo ay nagkasabwat para manloko sa atin ng yaman ng pamilyang De La Cruz. Kalokohan! Ate Anna, dumating ka rin. Alam mo ba, si Mateo, kasabwat ang mga Santos para agawin ang yaman ng mga De La Cruz. Ate Anna, tulungan mo ko. Pwede ba? Isa ka sinungaling! Mama Mateo, nandito na ako. Ma, ayos lang. Hayaan mo siyang lumapit. Mateo, sorry. Mali ang akala ko sa'yo nitong mga nakaraang taon. Ate Ana, ikaw, anong ginagawa mo? Nandito ko. Nandito si Gabriel mo. Ito si Mateo sa mga De La Cruz. Mga alaala nitong mga taon. Hindi totoo ang sinabi ni Gabriel. Tito? Tita?
Niloko niyo siya. Anong nangyayari dito? Pagdating ko, kinunan ko na ang ebidensyang to gamit ang cellphone ko. Ito. Mateo, nagpakahirap ka. Ang anak kong si Mateo, simulat sa pool, ay hindi nakasala sa pamilyang De La Cruz. Manong, mali tayo kay Mateo. Ang tangha ko talaga. Sa tagal ng panahon, itinituring ni Mateo kayong tunay na magulang. Malinis ang konsensya niya, pero ang inyong mahal na anak, nang maraming beses siya'y pinagbintangan at paulit-ulit na sinaktan si Mateo. Ganun pala. Hayop talaga. Ang galing niyang gumawa nito. Matagal ko nang alam na masama ang budi niya. Ang tapang niyang siraan ang pamilyang Santos. Gusto niyang mamatay. Gabriel, tingnan mo ang ginawa mo. Mama, pakinggan niyo ako. Sa sitwasyong to, anong ipapaliwanag mo pa? Napakabait na bata ni Mateo. Ginawa mo to sa kanya. Ako, gusto ko lang, mahal ko lang kayo. Pakiusap, patawarin niyo ko. Gabriel, tinuring kang pamilya ni Mateo. Pero ikaw, niloko mo kami? Ginamit ang tiwala namin para palayasin si Mateo. Wala ka bang puso? Ako, di ko sinadyang lokohin kayo. Gusto ko lang. Ako, natakot lang ako mawala kayo. Takot ako ng pagmamahal niyo ay ibigay sa kanya at itakwil ako. Kuya, mula pagkabata, di ba pinakapaborito mo ko? Tulungan mo ko. Hayop! Huwag mong hawakan si Mateo! Kuya, pakiusap, tulungan mo ako, kuya. Alam kong mali ako. Lahat ng to, di ba't gawa mo rin? Hindi! Tunay mo kong anak. Di mo ko pababayaan, di ba? Ma! Gabriel, nakakadismaya ka. Pa, kalimutan na natin to. Simulan natin ulit. Diba? Manahimik ka! Mateo, tawad. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan kita bilang iyong ina. Patawad sa'yo. Mateo, patawad sa'yo. Pinabayaan ka namin. Hayok ka. Wawasakin kita ngayon bilang pambayad sa kuya mo. Hali! Gabriel, huwag nang magmatikas. Pamilyang De La Cruz ang may kasalanan sa kuya mo. Hindi ko siya kuya. Wala akong ganyang kuya. Manahimik ka! Manong! Ako, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang De La Cruz. Ako lang ang karapat-dapat na magkaroon ng lahat ng to. Pero bakit? Bakit mula pagkabata, mas paborito niyo siya? Bakit? Baliw ka talaga. Oh, baliw na ako. Ana, ang mga Cruz at De La Cruz ay matagal nang magkaibigan. Tayong dalawa, ang magkababata. Sabay tayong lumaki. Pero simula nang pumasok siya sa pamilyang De La Cruz, meron ka pa bang sinulyapan man lang ako? Minura mo ba? Kaya, nagplano na lang na harangin ka. Sinong mag-aakala na mauuna na naman siya? Pero alam mo ba, ang sasakip sa'yo noon. Dapat ako talaga.
Gusto ko siyang palayasin sa pamilyang De La Cruz. Gusto ko siyang mawala ng tuluyan. Suhail na, ana! Suhail ako, pero kayo ang nagluwal sa akin. May sakit ba ako? Dapat ba hindi niyo ko isinilang? Tumahimik ka! Ang galing. Siguro, matagal nyo nang gustong gawin to. Kung hindi nyo maibigay ang buong pagmamahal sa akin, huwag na kayong magpanggap. Gabriel, tumahimik ka. Ilang taon na, kahit anong paninira mo, hindi ko pinuntirya ang pagkakamali mo. Dahil ikaw ang tunay na anak ng pamilyang De La Cruz. Dahil sa pamilyang De La Cruz, ako tumira ng matagal. Dapat na yon, hindi ko na to pagtutuunan. Pero ikaw, hinding-hindi ka dapat nagbintang sa sarili mong mga magulang. Mateo, alam mo ba, ang pinakaayaw ko yung pagiging mabuting kuya mo. Nakakadiri ka. Gabriel, sobrang nabigo ako sa'yo. Sisihin mo si tatay, si nanay. Pwede mo rin sisihin lahat ng nandito. Pero wag mo siyang sisihin. Para iligtas ka. Binigay niya ang atay niya. Dapat lang yun. Isa lang siyang kasangkapan. Ako lang. Akong si Gabriel. Ang tunay na tagapagmana ng pamilyang De La Cruz. Mula ngayon, hindi na. Anong sabi mo? Ginamit mo ang iwala at pagmamahal namin para saktan ang sarili mong kuya. Hanggang ngayon, ayaw mo pang matuto. Wala ka ng karapatan na manatili sa pamilyang De La Cruz. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang De La Cruz. Ikaw, hindi yan totoo. Kahit ka lang, diba? Ang alam mo lang ang magsumbong na paborito namin ang kuya mo. Pero alam mo ba na ang kuya mo ay wala pang hiningi sa amin? Gayang sabi mo, huri la siya. Isang dayo. Pero ang isang dayong yan ay handang ibigay ang atay niya sa'yo para iligtas ka. Tama na. Tama na. Sabi mo, nakikipag-agawan ang kuya mo. Pero kung talagang gusto niyang makipag-agawan, paano naiwan ang mga dokumentong to hanggang ngayon? Lahat ng ginawa niya ay para protektahan ang magandang imahe mo. Gabriel, alam mo ba na matagal ng balak ni Mateo na pag gumaling ka, ang yaman ng De La Cruz ay ipapamana sa'yo? Ikaw ang makitidang utak kaya ayaw mo kay Mateo. Tama na. Anong karapatan niyo? Nasisihin ako. Siya lang ang tanga at siya rin ang nagkusa. Diba? Anong kinalaman ko doon? Wala ka ng pag-asa! Gabriel, makinig ka sa akin sa huling beses. Hindi pa huli ang lahat. Mabuting kuya si Mateo. Di ka niya sisisihin. Tama. Mabuting kuya siya. Tama. Siya ang kuya na para sa kapatid ay handang ibigay ang atay niya. Ako, si Gabriel, ay isa lang. Walang ibubuhis, walang utang maloob. Na puro gulo lang sa pamilya. Masamang tao. Diba? Gabriel, bumalik ka na. Mateo, habang mabait ka sa akin, at may papanggap na mabuting kuya, lalo kitang kamumuhian. Gusto kong mamatay ka. Kung alam ko lang, mas gusto ko pang mamatay kaysa makipag-ugnayan sa'yo kahit paano. Gabriel! Wag! Gabriel! Gabriel, ayos ka lang ba? Gabriel!
Akin! Akin lahat! Akin lahat to! Akin! Akin lahat! Gabriel! Gabriel! Mateo, hindi. Sinong Mateo? Ako, Tay. Ayos lang ako. Tingnan mo muna si Gabriel. Tay, sorry po. Nagabala pa po ako. Wala yon. Ikaw ang tunay na anak ni Ricardo. Pamilya tayo. Huwag ka nang ganyan magsalita. Mateo, pamilya tayo. Sa lahat, sa summit na yon, may inayos lang ang pamilyang Santos. Pasensya na sa abala. Sana'y mapatawad nyo. Na yon, ipapakilala ko si Mateo Santos, ang susunod na pinuno ng pamilyang Santos. Mateo, umakyat ka na. Mate, gagamitin ko ang natitirang buhay ko para suklian ang pamamal.